guys! Welcome back to my vlog. Ayan guys, welcome to my studio. Ayan, mini studio guys, kung saan tayo makapwesto, doon tayo gagawa ng kwento. Nasa toilet ako, charot. So ayan, ipagpatuloy natin yung kwento ni Mr. R na inagaw ng best friend ko yung jowa ko. So ito. Nung grade 10 na kami, ay pumupunta ako sa kanila kahit medyo malayo. Mas gumanda din naman at sumaya ang aming pagsasama. Pero meron ding walang pagkakaunawaan. Hanggang sa dumating sa punto na nawalan na siya ng gana sa akin. Nakipag-break na siya sa akin, pero pinigilan ko pa siya para wag niya akong iwan. Pinuntahan ko siya sa kanila at may dala pa akong chocolate at pa-flowers na may sulat. Pero, pagdating ko doon sa kanila, ay nakita ng dalawang mata ko, asan yun, nalilito, na may kasama siya, ang sweet pa nila. Kaya't napaluha ako at napatanong ako sa sarili ko kung ano ba ang mali ko at kung ano ang kulang sa akin. Sinabi sa akin ng best friend ko na tara to'y upakan natin. Pero pinipigilan ko siya na wag. Masaya naman siya dun eh. Pag masaya siya, masaya na din ako. Tapos sinabi ng best friend ko na bakit kung masaya ka, ba't umiiyak ka? Tapos yun, umuwi na lang kami. After 3 months, nakamove on na din ako. Sinabi ko sa sarili ko na unahin ko na lang Sinabi ko sa sarili ko na unahin ko na lang sarili ko kaysa ganyang bagay. Kaya mga memories namin hanggang alaala na lang lahat. Nakagraduate na din ako. Tapos may babae na nakikipagkaibigan sa akin. Tas yun na parang close na kami. Parang kapatid na ang turing ko sa kanya. Hanggang sa nalaman ko na lang na crush niya pala ako. Di ko alam kung ano ba ang sasabihin ko sa kanya. Hanggang kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. Pero napaisip ako kung ano ba gawin ko. What if i-crush ba ko siya? Maganda naman siya, tas okay naman attitude niya. Kaya, yun din na ako nagdalawang isip. Nasabihin sa kanya na gusto ko rin siya. Tas nang pumasok ako ulit sa pag-ibig, ay okay naman ang pagsasama namin. Madami nga lang hadlang sa aming pag-iibigan. Sila papa, mama, mga kapatid ko. Sana dito. Kasi daw, mas gusto nila yung ex ko. Kaya nag-explain ako sa kanila kung bakit kami naghiwalay pero hindi sila naniniwala. Hanggang sa mas pinili ko ang pag-iibigan namin kaysa sa pamilya ko. Kaya si papa para hindi niya na ako kinakausap. After 7 months, stop. Trabaho muna ako ulit.